Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayong muli para sa segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Magtutulungan ng Department of Agriculture o DA at Department of Trade and Industry o DTI upang pahusayin pa ang agricultural exports ng Pilipinas at matugunan ang mga hadlang sa merkado. Nilagdaan ng dalawang ahensya ang Memorandum of Agreement o MOA na naglalayong pataasin ang export sales ng mga pangunahing bilihin. Kabilang dito ang saging, mangga at seaweed at isusulong din ang mga high-value crops tulad ng kape at kakao. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., layunin din ng partnership na palakasin ang posisyon ng bansa sa mga pandaigdigang pamilihan. Noong Setyembre ng taong 2024, umabot sa $492.6 million ang agro-based exports o 8% ng kabuuang export ng Pilipinas ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Kasama sa inisyatiba ang mga stakeholder ng pribadong sektor kabilang ang Philippine Exporters Confederation Incorporated at ang Philippine Food Processors and Exporters Organization Incorporated. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balitang negosyo at kalakalan, kinansela naman ng Monetary Board ang rehistrasyon ng PhilExpress International Remittance and Delivery Services Incorporated bilang money service business. Ayon sa Resolution number 1209 na inilabas, inaprubahan ng Monetary Board ang pagkansela ng rehistrasyon ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa naturang remittance business. Ang kanselasyon ay nag-ugat sa paglabag ng PhilExpress sa probisyon o kinakailangan sa ilalim ng Section 901-N ng Manual of Regulations for Non-Bank Financial Institutions na may kinalaman sa pagpapatakbo bilang isang money service business. Ngayong taon, nakapagkansela na ang Monetary Board ng 7 lisensya mula sa financial institutions. Ito ay ang Absolutely, iRemit, Forenex Incorporated, Nico FX, Atomtrans, Coinville at P-Express. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagwawakas ng ating segmento na itala ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang $3.7 billion na surplus sa ikatlong quarter ng taong 2024. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, isa itong malaking pagbawi mula sa $524 million na deficit sa kaparehong panahon noong taong 2023. Sa inilabas na statement ng BSP, ang positibong BOP ay resulta ng malaking pagtaas ng net inflows sa financial account kahit pa nagkaroon ng mas malawak na deficit sa current account. Mula Enero hanggang Setyembre, umabot na rin ang BOP surplus sa $5.1 billion, mas mataas kumpara sa $1.7 billion na surplus sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Matatandaan na sa ikatlong quarter ng 2023, umabot sa $5.7 billion ang current account deficit, katumbas ng 5.2% ng gross domestic product o GDP. Paliwanag ng Central Bank, ang mas mataas na deficit ay dulot ng mas malawak na agwat sa trade goods at mas mababang net income mula sa trade and service at primary income accounts. Sinabi ng BSP na bahagyang napigilan ang pagtaas ng deficit dahil sa pagliit ng goods trade deficit at mas mataas na kita mula sa primary at secondary income accounts. Inaasahan ng BSP na magpapatuloy ang pagbawi ng ekonomiya ng Pilipinas mula sa mga pandaigdigang hamon sa merkado. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan.
Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito si Steph Vicente. Muli magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.